Ang video na ito ay para sa mga magpaparanking sa DepEd. So, ito yung mga dapat yung tandaan, dapat yung i-prepare, at dapat na alam niyo kapag magpaparanking kayo sa DepEd. So, dapat, of course, everyone is gagamit kayo ng folder. And of course, sa folder ay dapat meron ganito. Ayan. So, ito yung magko-combine, magsusort ng inyong mga documents. So, ilalagay mo yan dito, and then of course, ilalagyan mo ng butas yung mga documents, just like this one, bubutasan mo yan, and then dito mo ilalagay itong clip. Ayan. And of course, everyone, yung importante dito is dapat may cover. Ayan. So, dapat may cover yung inyong folder. Ilalagay nyo dito yung mga pertinent papers of kung sino yung pangalan mo. Yung karaniwan na folder, isearch na lang sa internet. So, ayan, so folding cover, at dapat meron siyang yung applyan mo, teacher 1 ba siya, or di kaya naman ano ba yung applyan mo, dapat nakalagay dito kung senior high school, junior or elementary, or di kaya naman kung may major ka, mathematics or English, address, contact number at email address. Dapat nakalagay yan dito sa iyong folder na cover. Okay? And of course, dito sa loob, ayan, hindi niya pa ito na punch at hindi niya pa nalagyan ng clip. So, therefore, ito siya. Ito yung importante, everyone. Para masort ang inyong mga documents is dapat meron kayo nito. Ayan. Ito. So, first, meron dapat kayong table of contents. Ayan. The table of contents. Kasi, sa table of contents, iyan, isa-sort niyan. Like, for example, sa first na pages, we have the letter of intent. So, of course, sa ilalim ng letter of intent, everyone, di ba, ito yung letter of intent. Sa ilalim nun, ayan, di ba, pagbukas nila, meron na dito yung letter of intent. And next naman will be the personal data sheet or PDS. Of course, sa pangalawa is we have the PDS. Ito siya. So, for the PDS, everyone, which is 2025 na ngayon, 2026 na ngayon. So, dapat it should be CS form number 212 revised 2025. May bago tayo ngayong PDS form. Okay? Sige. So, of course, dapat after nito is dito mo ilalagay ang iyong PDS. And next will be the PRC license. Ayan, dito yan. And ilalagay mo yan dyan. And sa ilalim. And then the next will be the transcript of certificate of eligibility. Ayan. The transcript of records, certificate of trainings. And ayan. Ito yan, certificate of trainings. We have certificate of employment. Ayan. Sa proof of residency and national certificates. Ayan. So, yan dapat yung laman ng iyong folder. Okay? So, para masort, para alam nila kung saan. Okay? So, saan dito yung iyong training, iyong eligibility, iyong PRC license. Ayan. And of course, everyone, dito naman, dapat lagyan niya ng tabs. So, dapat, like for example, dito, for the letter of intent, ilalagay mo dito yung A. Ayan. Para, like for example, letter of intent, A. And then, like for example, certificate of training, so we have letter F. Ayan. So, kukunin na nila yung tab dito, hanapin na nila yung letter F. And then, ayun, bubuksan na nila. Ayan. So, nandun na yung certificate of trainings. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Diba? So, ganyan everyone. Gagawa ulit ako ng bagong video about this para naman maging aware kayo. Kung meron kayong mga katanungan, feel free to comment sa ating comment section para masagot natin. Ayan. So, that's all for today. Good luck and God bless.